11. Ito. Kung dito siya marinig. Yan. May sounds ba? Parang walang sounds. Naka-full volume. Ay, hindi pa siya nagsasalita. Tingnan natin. Nasa main source tayo. Hapon po sa inyo lahat. Yan. I have been expecting this complaint, and now we are in the proper forum to prove the baselessness of his allegations. I now have the opportunity to answer him point by point before the ombudsman, and not answer him point by point. Sige nga, sagutin mo lahat, bawat pages nun. Putragis. Tingnan natin. Sige, go. On media anymore. I will cooperate with the investigation and abide by its legal processes. The truth will be revealed, and believe that justice and fairness shall prevail. I hope that the ombudsman will be fair. I am one with the Filipinos. I am one with the Filipinos in this crusade against corruption. Kasama niyo po ako. Labanan po natin ang korupsyon. Ikulong po ang mga kurakot at mga magnanakaw. Ikukulong talaga mga kurakot kasi nakahanda na yung mga kulungan na gagamitin ng mga kurakot. Patay ka. Ikulong na ang mga buhaya, kasuhan, at ikulong na ang mga buhaya at mga mastermind. Wag pong ilihis yung issue dito. Tumbukin po yung dapat tumbukin. Napapansin ko para... Ayan na naman tayo sa tumbukin mo. Tinumbok ka na nga, di ba? Ikaw na yung tinumbok mo. Wala nang paligoy-ligoy. Ikaw na mismo. Naiba na po ang narrative. Parang meron ng script, no? Script daw. Susunod o playbook. May script daw, Addict to Strike. I am urging the ICI, the Ombudsman, and the DPWH to seek the truth. Alam nila yung gagawin nila. Tumbukin na po yung katotohanan. Tama, tutumbukin talaga. Maniwala kayo o sa hindi. Pag nagkamali kayo dyan, mas gugulo po ang bayan. Magulo na po. Tinakot niya pa ang ombudsman at saka ICI. Kapag nagkamali kayo ng tumbok, ay, magugulo. Ano yun? Ano sabi? Tinan niyo guys, tinan niyo sinabi niya. Aba, nanakot ka pa. To seek the truth. Tinan niyo Tumbukin lang po yung katotohanan. Maniwala kayo o sa hindi. Pag nagkamali kayo dyan. Kapag nagkamali kayo dyan, ba? Nagbabala pa itong si Bongo. Kala mo naman may konsya. Mayroon siyang may relevant yung sinasabi niya. Pag nagkamali kayo ng tumbok diyan, paano ko napatunayan sa mga ebidensya? Ang kapal-kapal nun. Putragis na Bongo to. Mas gugulo po ang bayan. Mas gugulo daw ang bayan pag nagkamali sila ng tumbok, mga kabsat. Nanakot ka pa. Umanda ka na lang. Total yung kulungan mo, handa na. Pinakita na yung mga kulungan ng mga sangkot dyan sa flood control na yan. Nakapaw. Magulo na po ngayon. Mas gugulo po ang bayan. Magagalit po ang tao niyan. Nagagalit talaga. Magulo talaga ito. Galit na, di ba? Ilang taon na, di ba? Na kanyo. Nako po, basta sigurado, malapit na Bongo, malapit na. Pakiusap ko lang po muli. Tumbukin lang po yung katotohanan. Seek the truth, not the script. If there's any. Ito ay isang diversionary. Isa po itong diversionary. Ayan, parehas kayo ni Chabit. Diversionary daw. Anong diversionary? Ang tagal-tagal na. Di ba? Mula pa noon. Final ni Trillanes noong panahon ni Digong. Pinunta sa DOJ, tapos pinunta sa Ombudsman. Walang nangyari, di ba? Paano naging diversionary? Ang tagal ng issue to. Hindi gumalaw kasi noon. Ngayon, kabado kayo. Putragis. Tactic para ilihis ang atensyon ng taong bayan sa tunay na mga issue. Klaro. Press 1 nga sa mga naniniwala dito sa taong to, Mabsat. Press 1 sa mga naniniwala. Press 2 sa hindi. Kaya sa bagay, meron tayong tanong din, Mabsat. May tanong si Maestro, dapat bang makulong itong si Bongo, Mabsat? Ang sumagot po, 92% po ng ating viewers. Dapat lang na makulong. Halatado masyado. Hindi. Bobo kami mga panatiko na DDS. 8% lang. Putragis ka. Bongo, paano yan? Walang naniniwala sa'yo. Putragis. Sige, tuloy. Pero naman kahapon nga lang, nabanggit ni former Governor Chavit Singson. Yan nga. Another diversionary tactic. Ang talamak po ngayon na korupsyon. Talamak ang korupsyon ngayon sa kasalukuyang gobyerno. At ang dapat talagang panagutin, ang totoong issue. Ano bang totoong issue ngayon? Diba ang flood control scandal? Mga ghost projects, mga anomalous projects, mga substandard projects. Yun naman po ang issue ngayon
huwag tayong lumihis sa katotohanan. Napapansin ko, talagang merong gumugulo eh. Merong nasa likod nito na ginugulo lang po yung katotohanan. But I am one with the Filipinos in this crusade and fight against corruption. Kasama niyo po ako dito. Labanan po natin ito. Kulong po natin ang mga kurakot at mga magnanakaw. Sa kanina naman po, sa final sa amin, ni dating Pangulong Duterte at sa kapamilya ko, to Trillanes, you are barking at the wrong tree. Seryoso ka talaga, bakit di mo kasuhan yung mga totoong mga corrupt talaga? Bakit di mo kasuhan yung mga financials mo? Yung mga contractor, alam mo yun. Alam mo yun. Kita mo na, nakailang buwan na tayo dito sa pagdidinig sa Senado. Ilang hearings na po. Lumalabas naman yung totoo, sino yung mga contractor. Yung talagang may-ari, sila mismo yung may kontrata, sila yung mismong kumikita, sila yung contractor, sila pa yung congressman, sila yung habulin mo, Trillanes. Ayaw mong habulin dahil financer mo nga. Oo, financer. Tama yung sinabi ni Senator Bato. Noon na may mga financer ka. Baka nga yung ginamit mong pondong yon ay nanggaling pa sa flood control. Yung pag-imbestiga mo noon kay dating Pangulong Duterte, maaaring galing pa yun sa flood control. Maaari. Malinis dito. Huwag mong ilihis ang totoong issue. Dito lang tayo sa katotohanan. Seek the truth, not the script, not the playbook. Nasaan na yung mga dapat kasuhan sa issue ng flood control? Nasaan na? Bakit walang mga pinangalanan na malalaking tao? Yung mga buhaya. Ba't pilit yung pinagtatakpan? Yung totoong issue rito, flood control at ghost projects. Nasaan na po? Kaya nakikiusap po ako sa ICI, sa Ombudsman, sa DPWH. Kasuhan niyo yung mga malalaking tao. Yung sangkot sa flood control. Yung sangkot dito sa mga ghost projects. Inaantay po ng tao. Pag inilihis niyo po ang katotohanan, magulo po ito. Magulo po ito. At isa po itong lumang tugtugin mula sa lumang script. Recycled na po yung mga issue. Pilit binubuhay para lang mapinturahan po ako ng maitim para siya po ang magmukhang maputi. My conscience is clear. Unlike him, panlabas o panloob, pati konsensya niya madumi. Ang layunin niya ay proteksyonan lang po ang kanyang mga financer at mga nasa likod ng black propaganda na ito. Ang dapat kasuhan ay ang mga financiers kasi sila po yung totoong mga nagnakaw. Hindi po ako magnanakaw. Hindi po ako contractor. Senador po ako na nagsiservisyo lang po sa ating mga kababayang Pilipino. Ayun no, serbisyo. May delikadesa po ako. Yun eh. Yung prinsipyo ko po sa buhay. Yan lang po ang pwede kong pangalagaan sa ngayon. Yan lang. Pangalan ko po at hindi ko sasayangin yan. Kesa sayangin natin dito sa walang kwentang paninira. Wala palang kwenta. Bakit kabado ka? Tingnan natin. Pag nandyan, pag gumulong na tandaan mo, makukulong ka. Once gumulong na yan, wala pong bail yan. Walang bail yan. Pag nasa korte na, kulong ka. Putragis. Yan ang inaabangan ng lahat. Tatrabaho na lang po ako. Serbisyo, pagmamalasakit at sipag po ang pwede kong ialay sa ating mga kababayang Pilipino. Tingnan nyo lang po kung hindi ba recycled ito. Rehash. 2018, September of 2018. Bago yung halalan, no? Bago pa ako nag-file. Unang tumakbo bilang senador. Nag-ingay na siya noon. Siniraan na niya ako. Siya pang senador noon, no? Sino ba ang kaninong administrasyon ba yung 2018? What do you expect? Anong administrasyon ngayon? Tingnan mo ang difference, O, tingnan natin kung recycled. Tingnan natin kung anong difference ngayon, no? Tingnan natin kung kaya ka pang protektahan ng kaalyado mo. Sige, tingnan natin. Ako hindi pa, kandidato pa lang. Same issue. Noong 2021, akala naman niya natatakbo ako. Same issue. July of 2021. Kaninong administrasyon ang 2021, Bongo? Kanino? Nako po, 2025 ngayon, tandaan mo hindi mo nakaalyado. Tingnan natin. Last year, nung ako po'y patakbo muli for re-election, July 6 of 2024. Same issue. Same. Same issue. Sinong ombudsman ng same issue mo?
Sino ombudsman? Umanda ka talaga ngayon, Bongo. Good luck sa'yo. Tapos na ang pagpoprotekta sa inyo ng mga kaalyado nyo. Nako po, tingnan natin. Sige. Yung suot niya, ngayon, ay araw na ito, July of 2024, last year po ito. Yung suot niyang polo, pareho pa rin ang kulay, yung suot niya ngayon. Rehash pa rin, pati polo niya, rehash pa rin. Ginamit muli. Yun pa rin ang ginamit niyang paninira sa akin. Paninira para daw. siyang pumuti. Nagpolo na nga siya ng puti para pumuti kunwari. Pero yung kanyang hangarin ay napaka dumi. Alam nyo, tandaan mo, Bongos, sa pa lang yan, ang ombudsman ng Pilipinas. Hindi pa kasama dyan yung ICC. So, bahala na kung sinong mauna dyan. ICC o yung ombudsman ng Pilipinas. Good luck sa'yo, Bongo. Dalawa ang haharapin mong problema ngayon. Paktay ka. Lalo na sinabi ni Trillanes. Malapit-lapit ka na sa ICC. You know? Kung sino mauna, so be it. Tuloy. Nung ako po ay nag-obserba ng delikadesa sa buhay ko, baka pamilya niya po hindi. Nabalitaan tayo noon, mismo yung tatay niya naging dealer po sa GH. Utragis, yung first degree nga tatay, kapatid mo, sangkot, di ba? Kasama dyan sa deal na yan. Makapagkwento ka naman, sino maniniwala sa'yo? Ito talaga merong record. Yung tatay mo at yung kapatid mo, talagang merong kontrata dito sa gobyerno. Ako po, saan ang delikadesang sinasabi mo dyan? Dapat sinabihan mo na. Yung tatay, uy tay, uy tol, huwag kayong magbibid-bid dito, huwag kayong makikisali dito sa ng gobyerno. Andito na ako, kundi aalis ako. Dapat sinabi mo na noon. Tragis ka. Tapos ang pinaka-worst pa dyan, meron silang joint venture sa mga diskaya, sa mga queen and king of flood control. Anak ng kamote, paano maliligtas yan? Good luck talaga sa'yo. Yun ang armed forces. At nabalitaan nga natin na kakasino rin. At may mga ghost rin na yun ang nabalitaan ko noon. Nabalitaan? Sana naman. Nabalitaan mo, chismis lang yun. Yung sasabi mo kay Trillanes. Sa'yo, may ebidensya. Di ba? May ebidensya. Yun ang pinagkaiba. Si Trillanes, tambak ng ebidensya. Ikaw, puro chismis. Kaya good luck sa'yo. Okay, tuloy. Tingnan mo ng mabuti kung sino yung walang delikadesa sa atin. Bakit na? Alam ba ni Bongo pinagsasabi niya? Tingnan natin kung sino may delikadesa. Alam niya ba pinagsasabi niya? Putragis, yung tatay niya first degree. Ang bawal makisali sa mga proyekto ng gobyerno. Hanggang 4th degree. Ang kapal ng mukha niya, first degree. Tapos yung classification pa nila noon, hindi pa ganun. Kaya nakipag-joint venture, sasabihin mo, may, kung sino may delikadesa. Ang kapal naman na mukha mo. Tragis ka talaga. Sige tuloy. Kawawa naman to, Mabsat. Ay, wait, sorry. Mali. Nililihis ni Trillanes sa mga 2017 projects. Umabot na siya ng 2007. Sino ba mag-aakalang maging presidente si Pangulong Duterte? 2007, gawin mong issue. Kung negosyante yung pamilya ko noon, mapigilan ko ba silang magnegosyo? Wala pa ako sa mundong ito. 70s pa lang may negosyo na po pamilya ko. Yun naman pala Yun naman pala sinabihan mo na sana, 'di ba? Para delikadesa. Uy, kayo mga tol, mga tay, wag na kayo makisaw-saw sa gobyerno kasi nandito ako nandito ako para maglingkod. Para magtrabaho. Wag na. Para walang issue, para hindi ako silipin ni Trillanes. Wag na kayo maki-join kasi bawal 'yan. Nasa batas bawal hanggang 4th, 'di ba? 4th degree. First degree ko kayong dalawa, wag na kayong sumama. Anong ginawa mo? Wale. Siyempre, panahon ng tatay, panahon ng ni Digong at saka mga kaalyado nyo. What do you expect? Kamote. Kahit bilog-bilogin mo, wala ka mabibilog dito. Mga garapata lang, no? Mga panatiko sa inyo ang naniniwala sa kwento nyo, no? Pero ngayon may ebidensya. Ikaw, puro kwento lang, puro chismis. Pero si Trillanes, may ebidensya. Yun ang pinagkaiba nyo. Po, wag kami, Bongo. Good luck sa'yo. Ay, may kamag-anak na negosyante. 1993, may negosyo sila. Wala pa po ako kay Mayor Rodrigo Duterte noon, may negosyo na sila. Pero nung 1998, at isa po sa aking naging kondisyon, nung nagtrabaho po ako kay Mayor Duterte, sabi ko, pag pumasok po ng City Hall, yung kamag-anak ko, I will resign. Ayaw ko po magnegosyo sila sa City Hall dahil I observed delikadesa
At ayaw ko po ng conflict of interest. Nung naging presidente siya, 2016, dala-dala ko po ito. Hindi po sila nakakapasok ng Malacanang. Hindi po ako pumapayag. Nakialam ba ako sa negosyo nila? Hindi. Nakinabang ba ako? Hindi. At binigyan ko ba sila ng pabor for government contracts? Hindi po. Because I observed delikadesa at hindi po sila nakakalapit sa akin, hindi ko naman po mapili ang kamag-anak ko. Lahat dinadamay na nga ngayon. Baka sa susunod, lolo ko na idamay nila. Hindi ko po mapili ang kamag-anak ko. Good. Wala na Hindi to titigil si Trillanes. Sabi ko nga, taon-taon niyang gagawin yan. Hindi yan titigil hanggat palitan ko siguro ang aking kamag-anak o kunin ng Panginoon ang aking mga kamag-anak. Hindi na titigil yan. At paulit-ulit na magiging issue niyan. Pero importante rito, magkakaroon po ako ng pagkakataon na sagutin po ito. Sige. Dahil ako mismo, hindi po ako papayag na magninegosyo po ang aking pamilya sa gobyerno. At hindi po ako magbibigay ng pabor sa kanila. Hindi lang natin mapigilan kung sino sa ating mga kamag-anak ang magninegosyo. As long as wala akong ginawa na bigyan sila ng pabor at hindi po ako nakinabang at hindi ko po ginamit ang aking posisyon para mabigyan po ng pabor ang aking pamilya. Ginamit ko lang po ang aking posisyon sa pagsiservisyo, pagmamalasakit at pagtulong po sa ating mga kababayang Pilipino. Malinis po ang aking konsensya mula noon hanggang ngayon. May delikadesa po ako. Yan po ang pwede kong pangalagaan at ipagmalaki sa inyo ang aking pangalan po. At isang probinsyano lamang po ako. Hindi ko po sasayangin yung tiwalang binigay nyo sa akin. Ayun. Hindi po ako corrupt. At ako po'y taus-pusong nagsiservisyo lamang sa ating mga kababayang Pilipino. Kaya pakiusap ko lang po, ang issue po dito ay ang corruption sa gobyerno. Ang issue po dito ang flood control. Ang issue po dito anomalous projects. Ang issue po dito ghost projects. Nasaan na po yung dapat panagutin? Inaantay po ng ating mga kababayan. Inaantay ka na namin. Ayaw ko na pong aksayahin yung panahon. Sayang yung oras natin dito. Sana makapagtrabaho na tayo. Mas malaga sa akin. Aba, magtrabaho ka. Di ba? Kaya ka nga nandyan para magtrabaho at magserbisyo. Dapat lang magtrabaho ka. Bakit? Hindi ka gumagalaw ngayon? Nako po, tatandaan mo, may issue ka pa sa DOH, ha? Department of Health, mga absat, no? Nako po, bistado, 297 or almost 300 na mga super health center, hindi gumagana. Nako po, bongo, paktay ka dyan. Nako, na-discover ang ang mga kapalpakan, anomalya dyan sa super health center na, biro mo, ang dami. Hindi man lang gumagana na health center, ang laking gastos. Anak ng kamote. Good luck sa'yo, tambak-tambak kayo. Tingnan natin. Go! Ang trabaho, ang serbisyo, at ang kapakanan ng mga Pilipino. Alam naman po ng taong bayan kung sino po yung nagtatrabaho. At alam po ng taong bayan kung sino po yung nagsasabi ng totoo. Alam talaga. Ako, sipag, more serbisyo at malasakit ang pagtutuunan ko ng pansin. Simula noon hanggang ngayon, yan naman po ang aking ginagawa. At alam po ng Pilipino kung sino yung nagsiservisyo at nagtatrabaho. Nasa Pilipino na po yan kung kanino po kayo maniwala. Tama. Nasa sa inyo na po yan. Kaya nga dito, di ba, sabi nga sa poll natin, di ba, Mabsat, no? Kanino, dapat bang makulong ito si Bongo, Mabsat? Anong kwan natin, resulta? Dali nga silipin ko nga, ano nang resulta ng kwan natin? Ito Pilipino to, Mabsat, Pilipino, tingnan natin, Sabi dito, oo naman, halatado. Ilang percent to? 93%. 93% Bongo naniniwala, no, na dapat kang makulong. Ilan lang ang di naniniwala? 7%. Mga panatiko kasi itong 7%. Pinagbigyan ka pa 7%. Pero 93%, kitang-kita. Mamaya ipakita natin yung resulta. Pero so far, kitang-kita ng mga viewers natin yung resulta. 93%, dapat kang makulong. Masyado kang halata. Di ba? Hindi. Wala kami. Panatiko kami mga DDS, 7%. Yan na. Di ba? Kaya na yan. Oregas. Naku, iyak na sa mga kababayan ko, patuloy natin labanan ng korupsyon sa gobyerno. Talaga. Please lang. Labanan natin ang korupsyon sa gobyerno, labanan natin itong mga kalokohan, ikulong po ang mga korap, ikulong po ang mga magnanakaw. Tama. Huwag na pong ilihis ang issue. Tama. Kawawa yung Pilipino pag nililihis po ang issue. Umiikot-ikot na po tayo. At nakita niyo naman siguro yung complaint ni
Trillanes, sa mga binigay naman niya sa mga reporters, paulit-ulit na po, rehash talaga, paulit-ulit, paninira talaga. Talagang nga paninira at inililihis yung totoong issue. Agoy! Yun talaga totoo dito ngayon, nililihis niya. Paulit-ulit lang. Di same mo. Saka na lang kami maniniwala sa totoong sinasabi mo kapag may decision na ang pansayo, ang korte. Korte na lang, no? Huwag ka na magpapareskon. Okay na. Okay na. Sa korte ka na magpaliwanag. Yun ang totoo. Alright? Kaya good luck sa'yo, Bongo. Sabi ko nga, 4 na taon na. 2018, 2021, 2024, 2025. Pareho lang yung complaint niya. Na-file na po niya ito last year. Tapos na po election. Nanalo na nga po ako. Naging number 1 pa. Salamat at mas naniwala kayo sa akin kaysa kay Trillanes. At hindi ko po sasayangin yung tiwalang binigay niyo po sa akin. Dahil ako naman po ito pusong magsiservisyo sa ating mga kababayang Pilipino. Siya yung tamad at alam ng Pilipino sino yung corrupt. Alam talaga. Siya yun. Siya yun. Wala na. Kawawa naman si Bongo. Alam ng Pilipino kung sinong corrupt. Siya yun. Paano mo napatunayan? Meron ba nakasuhan na corrupt si Kwan? Wala pa ito. Umanda ka sa kaso. Ha? Actually, hindi lang ikaw. Si Digong, pati si Kwan, pati si Pulong. Di ba pati yung bayaw niya, si Manscarpio, lahat na. Nako po, lahat yun. Kakasuhan ni Trillanes. No? Nako po, kasi hindi gumulong yan noong panahon ninyo. Ngayon, tingnan natin, bilog ang bola. No? This is the right time. No? Kaya problemado kayo, di ba? Hindi nyo matanggap, masakit sa loob nyo ang pagiging ombudsman ni Rimulya. Kasi alam nyo, hindi kayo maproprotektahan, hindi tulad noon. Walang hindi gumulong yung mga kasong binahid sa inyo. Wala eh. Di ba? Walang nangyari sa inyo. Sa inyong mga kaalyado ni Digong, wala. Agoy. So good luck na lang sa iyo, Bongo. Karma is coming. Salamat po sa inyong oras at pakikinig sa akin. Alright, so yan na, Magsat. Wala nang question and answer? Ba't wala nang question and answer? Pakiusap po ito. Hindi po ito pagtuturo ba't nawawala yung sound? By the Ombudsman and the DPWH to seek the truth, not the script, if there is any. Tumbukin nyo lang po ang katotohanan. Maniwala kayo o sa hindi. Pag inilihis yung issue, magulo po ito. Magagalit po ang Pilipino. Magagalit talaga pag magagalit ang Pilipino pag niloloko nyo ang ating mga kababayan sa katotohanan. Yung katotohanan lamang po, tumbukin nyo po, I am one with our countrymen in this crusade and fight against corruption. Ikulong ang mga kurakot at mga magnanakaw. Tama. Kilala nyo naman yung mga buhaya. Napapangalanan na eh. Yung iba nagtatago lang talaga. Hindi ko alam saan sila nagtatago o pinagtatakpan nyo lang talaga para ilihis yung katotohanan. Dito lang tayo sa katotohanan. The truth. Hindi kayo magkakamali. Pag doon lang tayo sa katotohanan. Salamat po. Wala, nagpa-press con pero wala, nagkon lang siya. Parang privilege speech. Walang question and answer, Mabsat. Walang question and answer. Nagpa-press con pa. Nagbigay lang ng kanyang gustong sabihin. No? Hindi siya pwedeng questionin. Di ba? Hindi to na Trillanes, question and answer talaga, Mabsat. No? Harap-harapang sagutan. Ito, wala. Alam niyo na kung kanino kayo maniniwala. Putragis na ako po, Bongo. Malaki ang problema mo ngayon. Alright. So, yan po, Mabsat, no? Ang malaking kakarapin ni Bongo, maliban dito, Mabsat, meron pang ICC na parating na sinabi rin ni Trillanes. Abangan din natin yun. Ako po, sigurado wala na. Wala na talaga. No? Good luck na lang sa inyo. Alright? So, puntahan naman natin, Mabsat, last